Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nag-abiso ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA sa publiko na asahan ng patuloy na buhos ng ulan sa karamihang bahagi ng bansa. Ito ay dulot ng pinalakas na habagat na dala ng hatak ng Bagyong Hana na namataan sa hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Sa kasalukuyan, wala pa naman umanong naiulat na pagtaas ng tropical cyclone wind signal sa kabila ng nararanasang hagupit ng sama ng panahon. Tila naman hindi alintana ang ulan sa iba't ibang bahagi ng bansa matapos sumiklab ang sunog sa isang residential site sa Parañaque City. Tunghayan natin ang balitang ito. Nagulantang ang mga residente ng Barangay Marcelo, Parañaque City dakong alas 4 ng umaga dahil sa matinding sunog. Ayon sa panayam sa mga residente, kaninang madaling araw nagkaroon ng sunog sa Manggahan Sitio. Mga 4:30 po, may tumatawag na sunog-sunog. Kasi mamalengke na nga rin kami, paalis na kami kasi may container na kami. Napag-alaman naman na ang mga residente na higit sa 200 ay pansamantalang lumikas, bagamat may malakas na ulan, umabot pa rin ng third alarm ang signal ng mga bomberong nagresponde. Ayon sa mga residente, nagsimula ang sunog sa isang kapitbahay at bigla silang nakadinig ng ingay na tila nagsisigawan habang papalakas ang apoy. Dahil dito, naudyok ng lumikas ang karamihan sa mga residente. May kumalabog po sa bahay namin, may sunog daw. Ano lang po, niligtas ko lang po yung mga bata. Base sa pahayag, nahirapan di umano ang mga fire brigade dahil sa kipot ng dadaanan kung saan pinagkasya na lamang nila ang mga sarili sa paggawa ng isang linya para magkaroon ng paraan na maipasok ang kanilang mga water hose. Sa kasalukuyan, wala naman naiulat na bilang ng nasawi sa sunog, bagamat halos kalahati ng sitio ay natupok nito. Sumaklolo rin ng maaga ang ilang mga barangay officials at mga tanod dito habang nangyayari ang nasabing sakuna. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Matapos mag-anunsyo ang China kamakailan lamang ng kanilang bersyon ng 2023 Standard Map, hindi ito sinang-ayunan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. at tiniyak niya na ipagtatanggol ang karapatan ng Pilipinas sa teritoryo nito. Binigyan diin ng Pangulo na ang Pilipinas ay nananatiling sumusunod sa rules-based international law, lalo na sa United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS. Ayon sa Department of Foreign Affairs, ang inisyatibo ng China na gawing lehitimo ang soberanya at hukom nito sa teritoryo ng Pilipinas ay walang batayan sa ilalim ng international law. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Binigyang pugay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. nitong ika-31 ng Agosto ang Armed Forces of the Philippines Western Command dahil sa kanilang patuloy na pagprotekta sa Palawan na kaakibat na din ang pagiging frontline defense sa gitna ng tensyon laban sa China. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang ginagampanan ng AFP Western Command sa pagpapanatili ng kapayapaan lalo't higit sa pagpoprotekta ng ating soberanya at teritoryo. Nangako si Pangulong Marcos na ang gobyerno ay laging susuporta sa mga hakbang para mas mapabuti ang kanilang paglilingkod at pagpapatuloy ng modernization ng AFP. Ngayong Setyembre, itinatag ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang buwan ng kamalayan sa Maritime and Archipelagic Nation upang mapalaganap ang layon na paigtingin ang pangangalaga sa palaisdaan at pangdaigdigang araw ng Coastal Cleanup Day. Ayon sa ahensya, ang kanilang pinaiksing tawag nito ay MANA na nagpapapatid ng isang pagmamay-aring pinagkakaingatan at maipapasa sa susunod pang henerasyon.
Bahagi rin ng pagdiriwang na ito ang iba't ibang kaganapan gaya ng diskusyon ukol sa pagtukoy sa mga suliranin ng maritime at archipelagic sector ng bansa. Bilang bahagi ng layuning mapanatili ang seguridad sa teritoryo ng bansa, nagsagawa ng X-ray inspection project ang Bureau of Customs. Ayon sa pahayag ng ahensya, sa pamamagitan nito, nakasugpo sila ng halos 1 bilyon at 100 milyong pisong halaga ng kaso ng mga nakulimbat na produkto at iligal na droga magmula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Bahagi ng proyektong ito ang paggamit ng 107 iba't ibang klaseng X-ray machines na ipinadala sa mga ports, subports at airports sa buong bansa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy. Abangan ang iba pang ulat dito sa News Force.